Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Serbo. Taong 1983, Samar. Araw ng Miyerkules nang makarating ang pamilya ni Serbo sa probinsya ng Samar. Ito ang unang araw ng bagong simula matapos lisanin ang bayan ng Capiz. Naging mahina ang hanap buhay sa dating lugar. Kaya naman nagpasya ang ama na si Mang Rico na subukang lumipat. Tanging ang kakilala lamang sa lugar ay ang kababata ng ama na nag-alok dito ng trabaho. Ang mag-anak ay nanunuluyan sa bakanting tahanan na pagmamay-ari din ng kababata. O Rico, kakarating nyo lang. Kain muna tayo sa bahay. Nagandaan na ako ng mga makakain. O ito na ba yung panganay mong si Serbo? Aba, ang bilis ng panahon na. Binatang binata ka na. Wika ng kababata. Kasama niya ang buong mag-anak. Si Mang Rico, ang asawa nito, si Serbo, at ang bunsong kapatid ay pumunta sa tahanan ng matanda. Pagkarating sa lugar, kagad na bumungad sa kanila ang malaking tahanan ng kababata ng ama. Nasa harapan lang ng tahanan ang pagmamay-ari nitong panaderya na merong iba't ibang klase ng tinapay. Nasa kaliwang parte naman ang pasukan ng tahanan. Sa pagmamasid ni Serbo, napagtanto niya na sobrang yaman ng matanda dahil ang mga gamit sa loob ay yari sa mamahaling materyales, mga babasagin, at ang iba naman ay gawa sa ginto. Maya-maya pa, naghain na ng iba't ibang klase ng ulam sa pagkainan ang binatang katulong ng matanda sa tahanan. Habang nagsasalo-salo, nabanggit ng matanda na panadero ang bagong trabaho ng ama. Hindi naman maninibago si Tatay Rico dahil noong nasa Capiz pa lamang, ito na talaga ang trabaho niya. Labis naman ang pagpapasalamat ni Mang Rico dahil nasa edad 60, pinagkatiwalaan pa rin siya. Tugon naman ng kaibigan na talagang masarap gumawa ng tinapay si Mang Rico at higit sa lahat ay may dalawang swerte ang mga kamay. Napuno ng kwentuhan at tawanan ang salo-salo. Samantala, napansin nilang malalim na ang gabi, kaya sinamahan na lamang ng binatang katulong ang mag-anak sa titirahan. Sa paglalakad, napansin ni Serbo na nagagawi sila sa parting bundok. Kinumpirma naman ito ng kasama. Nasa paanan ng bundok ang tutuluyan ng pamilya. Nang makarating sa lugar, nagpaalam naman kagad ang katulong. Samantalang ang ina ni Serbo, naglinis na muna ng kwarto. Habang nasa bakuran ang mag-amang Serbo at Mang Rico, nagtanong ang ama kung ayos lamang sa magkapatid na doon manirahan o kaya naman magtatayo sila ng kubo malapit sa bayan. Ano ba namang tanong yan, Day? Siyempre dito na lang po tayo. Maayos naman po yung bahay. Kailangan lang po ng konting pagkukumpuni. Huwag na po kayo mag-alala. Ako na pong bahala dito bukas. Ang alalahanin niyo po, yung pagpasok niyo. Ihatid kita, Tay, ah. Ihatid po kita bukas. Tumanggi ang ama. Binili na sama na lamang ang ina at ang bunsong kapatid, lalo pat pareho itong babae. Maya-maya pa, pinapasok na ng ina ang mag-ama para makapagpahinga. Dahil pagod sa biyahe ay maagang nakatulog ang pamilya. Nang sumunod na araw, 5:00 pa lamang ay nag-umpisa ng maglakad si Mang Rico papunta sa bahay ng kababata. Si Serbo naman, nagsimula ng mag-igib ng maiinom na tubig. Doon ito sa ilog malapit lamang sa tahanan. Habang tumataas ang araw, mas nakikita nito ang paligid. Bukod sa dalawang matataas na puno ng akasya sa likod ng tahanan,
May bakanteng lote rin na purong ligaw na damo ang namumuhay. Sa isip ng binata, pwede itong mapagtaniman at mapagkakitaan. Nang matapos ang pagigib, minabuti ni Serbo na maglakad-lakad muna sa likod ng tahanan para naman maging pamilyar sa lugar. Habang binabagtas ang makitid na daan, puro talahib ang paligid. Napakaliit na espasyo ang daanan na parabang ginawa lamang. Nakita niya ang isang lalaki na natutulog sa kubo. Dahang-dahang lumapit si Serbo at nagkagulatan sila nang magising ang lalaki. Bata naman natutulog yung tao eh. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito? Humingi ng paumanhin si Serbo at sinabi niya na bagong lipat lamang sila sa lugar. Tumango na lamang ang lalaki at nagpakilala bilang Romo. Sa maikling pag-uusap, naibahagi ni Romo na siya ang nagbabantay sa koprahan malapit sa tahanan nila Serbo. Madalas siyang naroon dahil maraming kabataan na pumupunta sa lugar upang mamulot ng mga nyog at binebenta sa bayan. Hindi na nagtagal pa si Serbo at umuwi na ng tahanan. Pagkarating, nag-umpisang magkumpuni ng pader at bubong ang binata. Sa tagal na walang naninirahan ay halos pinamugaran na ito ng mga anay. Wala namang naging problema sa pagsisimula ng pamilya ni Serbo. Napupuna naman ng kaanak ang pagkain sa araw-araw. Bukod sa trabaho ni Mang Rico sa panaderya, nagtatanim din si Serbo ng iba't ibang uri ng gulay na inaalok sa bayan kapalit ng bigas. Tanging si Romo lamang ang nakakausap ng pamilya. Madalas na rin itong nasa tahanan at hindi na ito nuturing ng iba ni Mang Rico. Ayon dito, magaan ang pakiramdam niya sa lalaki, kaya hindi man kadugo ay naging parte ito ng pamilya. Sa 7 buwan na paninirahan sa lugar, naging komportable na ang kaanak. Bagamat may mga gabi na nakakarinig ng angil at merong pabigla-biglang kalampag sa bubong. Hindi na ito bago sa mag-anak, lalo pat galing ang mga ito sa probinsya kung saan talamak ang mga ganitong uri ng pangyayari. Kampante naman ang buong pamilya dahil may kaalaman si Tatay Rico sa lihim na karunungan. 10:00 ng gabi, matyagang nag-aabang sa bakuran si Serbo sa pag-uwi ng ama. Madalas 7:00 pa lamang ng gabi ay naroon na ito sa tahanan. Dahil hindi mapakali ang binata, binagtas na nito ang daan palabas ng bundok. Sa paglalakad, nakaramdam ng kilabot si Serbo dahil walang tigil ang tahol ng mga aso sa paligid. Bilog ang buwan, kaya't makikita ang anino ng mga naglalakihang pakpak. Hanggang sa bigla na lang napadapa si Serbo dahil sa kakatingala. Kasabay ng pagbagsak ay bumaon sa binti niya ang kaperasong matalim na kahoy, kaya nahirapan siyang bumangon. Anak, bilisan mo! Bilisan mong tumayo! Huwag kang gagawa ng ingay. Maraming gumagalang aswang. Hindi ko matukoy kung anong uri pero bilisan na natin. Wika ng ama habang tinutulungang makabangon si Serbo. Gumalaw na ang binata. Nang akmang tatakbo ang dalawa, biglang bumungad sa kanila ang nilalang na kung maglakad ay pabaliktad. Imbis na paa ang ginagamit, ang mga kamay nito ang bumubuhat sa buong katawan ng nilalang. Nakakakilabot ang pagmumukha nito dahil halos lumuluwa na ang pulang mga mata at merong napakalapad na bunganga. Dahil sa takot hindi malaman ni Serbo ang gagawin, nanatili lamang itong nakakapit ng maigpit sa ama. Dagdag pa sa kilabot ng binata ang paulit-ulit na pagtatangkang paglapit sa kanya ng nilalang. Titig na titig ito sa dugong dumadaloy sa binti. Dahil maalam ang ama sa ganitong bagay,
Nag-umpisa itong magpakawala ng orasyon, dahilan para mapadaing ang nilalang. Ngunit hindi ito sapat upang umalis siya. Napilitan ang ama na ilabas ang nakatagong punyal. Hindi pa man tuluyang nalalapat sa balat ng nilalang, kusa na itong umalis sa lugar. Nang tuluyang makalayo ay saka pa lamang nag-umpisang maglakad ang mag-ama pauwi ng tahanan. Habang binabagtas ang daan, walang umiimik sa dalawa. Ramdam pa rin ni Serbo ang hapdi sa natamong sugat, habang si Mang Rico naman ay alertong nagmamasid sa paligid. Bago pa man makarating sa tahanan, sinalubong na ito ng ina. Napagalitan pa si Serbo dahil sa sobrang pag-aalala. Samantalang nang mapansin ang sugat, kagad niya itong nilapatan ng paunang lunas. Si Mang Rico naman, kagad na sinara ang pinto at bintana. Kailangan nating mag-ingat. May mga gumagalang aswang sa paligid eh. Hindi ko lang talaga matukoy kung anong uri. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganong uri ng nilalang. Bantayan mo si Bunso. Malaki ang posibilidad na namarkahan tayo at maaaring puntahan tayo ng iba pang nilalang. Dahil sa nangyari ay nagdoble ingat ang pamilya. Nilagyan ni Serbo ng asin ang mga pintuan at bintana. Habang si Mang Rico naman, inilagay sa ilalim ng kama ang pangontrang buntot ng pagi. Naramdaman ni Rico na wala nang umaaligid pa dahil nanatiling tahimik ang buong paligid. Sinabihan ni Mang Rico ang pamilya na magpahinga na. Siya na lamang ang magbabantay sa tahanan. Maya-maya pa, nang akmang papatulog na ang pamilya, biglang may kumatok sa pintuan. Mang Rico! Mang Rico, tulungan niyo po ako! Hindi ko na po kaya pakiusap. Tulungan niyo po ako mabuhay! Kagad namang nabosesa ng matanda kung sino ang nasa labas. Dali-dali niya itong binuksan. Bumungad ang dugoang si Romo. Malalim ang sugat ng binata sa parehong braso. May bakas ng kalmot mula sa dibdib hanggang sa tiyan. Kagad itong inalalayan ni Mang Rico at Serbo papasok ng tahanan. Dali-dali namang kumuha ng malinis na tubig ang asawa at kagad na hinugasan ang mga sugat ni Romo. Matapos punasan, pinataka ni Mang Rico ng langis ang mga sugat kontra sa laway ng aswang. Dahil sa hapde at pangihina ng katawan, tuluyang nawalan ng malay si Romo. Huwag kayong mag-alala. Buhay pa ang binatang yan. Kinakailangan niya lang makapagpahinga dahil kakailanganin niya ng lakas para bukas. Inihiga nila ng maayos si Romo. Nagpahinga na rin ang nanay ni Serbo. Samantalang ang mag-ama ay walang maayos na tulog dahil sa kakabantay. Nang sumunod na araw, pagkagising pa lang ni Romo ay pumunta na ito sa manggagamot sa lugar. Ngunit pagkarating, hindi naman ito nagamot dahil hindi mabasa ng manggagamot ang pinagmula ng sugat. Tanging mga orasyon at pangontra sa masamang elemento ang ibinigay dito. Dahil sa sitwasyon, hindi maiwasan ni Serbo na mag-alala dahil walang naibigay na kahit anong lunas sa sugat ng kaibigan. Hindi rin sapat ang langis na ipinahid ni Mang Rico dahil pansamantala lamang ang bisa nito. Wala namang magawa ang mag-ama kung hindi pagpahingayin lamang si Romo sa tahanan. Nang araw na yon, nagboluntaryo si Serbo na maghanap ng iba pang manggagamot at pinayagan naman ito ng ama. Buong maghapong nagpaikot-ikot si Serbo sa baryo hanggang sa may nakapagsabi sa kanya na subukang puntahan ang matandang manggagamot na naninirahan sa kabilang baryo. Ayon sa mga nakakakilala, bantog ang matanda sa pagiging biyasa sa panggagamot ng mga sumpa na galing sa iba't ibang lahi ng nilalang. Hindi na nagdalawang isip pa ang binata at kagad itong pinuntahan. Sa tulong ng ibang tao,
Narating at nakausap ng binata ang naturang manggagamot. Napagkasunduan ng dalawa na dalhin kinaumagahan sa tahanan ng manggagamot si Romo. Malapit nang magdilim ng mga oras na yon kaya hindi na ito maihahabol. Isa sa ibinili ng manggagamot na panatiliin sa loob ng tahanan si Romo pagsapit ng dilim. Matapos yun, umuwi si Serbo upang ibalita sa ama ang nasagap na impormasyon. Alas 7 ng gabi nang tuluyang makauwi ang binata sa tahanan. Naabutan naman si Serbo si Romo na inaasikaso ni Mang Rico. Nang makalapit sa kaibigan, ganun na lamang ang pagkagulat nang makita ang napakalapad na butlig. Hindi niya mawari kung ano ang tawag. Ito pa lamang ang unang beses na makakita ng ganito. Samantalang si Romo naman, balisa at hindi na makausap ng maayos. Nag-aalala. Nababahala man ngunit mahigpit na ipinagbili ni Mang Rico na panatiliin lamang sarado ang tahanan. Dali-dali naman itong sinunod ng binata, kaya maging ang maliliit na buta sa tahanan, isa-isa niyang tinakpan. Sa ganung paraan mababawasan ang alingasaw ng amoy ng mga sugat palabas ng bahay. At ayon pa sa ama, malakas ang pang-amoy ng mga nilalang, kaya kahit nasa malayo ay kaya nitong matunto ng biktima. Lumipas ang ilang oras ay naging maayos ang lahat. Hanggang sa sumapit ang hating gabi. Papatulog na sana ang mag-anak ngunit biglang may kumalampag sa bubungan na tila napakabigat. Dahil sa narinig ay naging alerto ang lahat. Si Mang Rico ay nilabas ang punyal habang si Serbo naman kinuha ang buntot ng page. Sa loob ng ilang minuto ay nakiramdam ang mag-ama. Hindi naman malaman ni Serbo kung saan pupwesto dahil sa napakabilis gumalaw ng nilalang. Sa loob ng ilang segundo ay nakakapagpalit na ito ng pwesto. Hanggang sa bigla na lang may sumipol sa kanilang parte ng bubong. Nang titigan nito ni Serbo, napasigaw ang binata nang makita ang nilalang. Nakatitig ito kay Romo. Dahil dito, kagad na ibinuhos ni Mang Rico ang kung anong masangsang na langis sa buong sahig ng tahanan. Ngunit napakalakas ng nilalang ng gabing iyon. Hindi ininda ang langis. Dumiretso ng talon pa ibaba. Dahan-dahang lumalapit kay Romo. Sa pagkakataong iyon, sumugod na si Mang Rico dala ang punyal. Tinangka niyang ibaon ang punyal sa katawan ng nilalang. Mabilis man ang matanda, ngunit nakailag ang nilalang. Hanggang sa bigla na lang nitong inagaw ang bunsong kapatid ni Serbo sa ina. Dali-daling lumabas ng tahanan. Hindi nagdalawang isip ang mag-ama na habulin papalabas ng bahay ang nilalang. Natatanaw ito sa hindi kalayuan. Hindi man lumilipad, ngunit napakabilis kung kumilos. Samantala, ang batang kapatid ni Serbo ay tila nawalan ng malay. Hindi na ito nagpupumiglas at hindi rin naririnig ang boses. Sa patuloy na paghabol ng mag-ama, napansin ni Serbo na nagbago ang lakas ng tatay. Naunahan pa siya ng matanda. Ilang beses ding nadapa ang binata. Ngunit wala na itong ibang inisip kundi mabawi ang kapatid. Kaya kahit nasusugatan ay patuloy lang ito sa paghabol. Hanggang sa bigla na lang huminto ang nilalang at tuluyang naabutan ng mag-ama. Tumayo lamang ito sa pagitan ng dalawang puno ng akasya. Tumatawa ito. Nakapalupot ang paa sa katawan ng bata. Kahit anong pilit ng mag-ama na sumugod, hindi nila magawa dahil parang may pumipigil sa kanila. Walang ano-ano'y ginamit ng nilalang ang kaliwang kamay. Ibinaon ang mahabang kuko sa dibdib ng bata. Matapos nun, iniwan ang katawan at tumakbo papalayo sa lugar. Sa puntong iyon, saka pa lamang nakalapit ang mag-ama. Halos bagsakan sila ng langit at lupa
Nang makitang hindi na humihinga ang bata, kaagad na tumayo at hinabol ni Mang Rico ang nilalang. Samantalang si Serbo naman, dinala pabalik ng tahanan ang kapatid. Pagkarating sa bahay, umiyak na lamang ang ina dahil sa sinapit ng anak. Si Serbo naman, hindi malaman ang gagawin, kaya halos hindi na makagalaw sa kinauupuan. Hinayaan na lamang nito ang ina na yakapin ang kapatid. Huli na ang lahat at wala na siyang magagawa pa. Samantalang si Rocco ay nasa sulok. Wala sa sarili. Mas lumala ang sitwasyon dahil sa lumulobo na ang buong katawan. Napapikit na lamang ang binata. Ilang oras pa ang lumipas. Magbubukang liwayway nang makabalik si Mang Rico. Hindi na ito dumiretso ng tahanan. Naupo na lamang sa isang sulok habang nakatingin sa kawalan. Maya-maya pa, nang makapagpahinga, nagpa siya silang ayusin ang libing ng bunsong kapatid. Kinakailangan na itong mailibing sa lalong madaling panahon dahil maaari pang bumalik ang nilalang kapag naamoy ang bangkay. Kaya naman bago pa matapos ang araw ay nailibing na ang kapatid. Masakit mang tanggapin, sumunod na lamang sila sa payo ni Mang Rico. Mabilis na lumipas ang ilang araw at linggo. Hinanap ng ama ang nilalang upang makapaghigante. Samantala, dahil sa tuluyang paglala ng kalagayan ni Rocco, hindi kalaunan ay namatay din ito. Ang pamilya ni Serbo ang nag-asikaso ng libing ng binata dahil wala namang pamilya sa lugar ang kaibigan. Halos hindi makabangon ang pamilya sa mga nangyari. Ngunit sa paglipas ng ilang araw, buwan at taon, dito pa lamang nakayanan ng pamilya na tanggapin ang lahat ng sinapit. Maraming taon nang lumipas magmula nang nangyari ang trahedya. Wala na rin ang mga magulang ni Serbo, namatay dahil sa katandaan. Hindi na ito nakapag-asawa, naging abala na lamang sa pagnenegosyo. Tuwing nakakakita ng batang babae, hindi maiwasang maalala na namatay ang kapatid nang dahil sa isang aswang. Patuloy siyang dinadalaw ng bangungot ng isang malagim na trahedya. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Abangan pa natin ang mga susunod na storya dito sa ating channel. Muli maraming salamat. Paalam.